Very, very important observation, Mr. Chairman, by Senator Tulfo. Una-una po, meron pong naiwan na 15.7 billion na flood control for foreign assisted projects. Ito po yung mga pundado ng mga tanyag na partners natin tulad ng ADB, ng World Bank, ng Japan. No, yan po talaga naman pong makakasiguro tayo na hindi mananakaw yung pondong yan at maayos po ang pagkagawa ng mga flood control projects na yan. Pero ang very important po is na sinabi po ng ating Pangulo, dahil po siniwalat niya at nakita natin nga na napakalaking pagnanakaw po dito sa mga locally funded flood control projects. Ang sabi po ng Pangulo sa akin at sinabi din niya po ito sa Kongreso na, teka, stop muna tayo. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala po tayong gagawin. No? In the next few weeks po, meron tayong i-implement na malaking flood mitigation program together with other agencies of government and local government units. No, ito po ay ang massive clearing ng ating mga waterways, hindi lamang sa Greater Metro Manila area, kasama na ang Bulacan, kundi sa lahat ng mga major cities po natin and flood-prone areas sa buong bansa. No, yung na-discover yung Mr. Chair, Secretary, na flood control na binawas mo ninyo, does this mean na hindi sila importante? I mean, does this mean na itong flood control na tinanggal ng Pangulo, it's not really important, ito ay gawa-gawa lang, kaya tinanggal at wala naman magiging epekto kung tanggalin ng Pangulo ngayon, alisin natin itong pondo 255 billion na naka-allocate for flood control. They're not really necessary. Is that what it is? Una-una po, no, I think ang naging desisyon ng Pangulo para maiwasan na ang muling pagnanakaw ng scale na ito. Pero, Secretary, my point is, so nakikita ho ninyo, ni-review ninyo ito, was this your recommendation to the palace? Sir, alisin natin ito kasi parang mukhang may kikita lang dito sa 255 billion. Was it your recommendation? Opo, to be quite frank about it, yes. Kasi nga po, marami, if not halos lahat po siguro, ng mga iniimbestigahan natin from the past. No? Unang-una, hindi na plano ng tama. And I think, I'm happy to see Undersecretary C.P. Davidier of the DNR. I think he can bear us out on that. No? Na marami sa mga flood control projects, halimbawa po, itong mga revetment, no? Yung mga pagtatayo ng mga dike, no? Hindi lang ho sa hindi nakatulong, I think in some cases, nakasama pa. No, yun din po ang naririnig namin. Halimbawa, dito po sa mga reklamo ng ating LGUs tulad ni Mayor Joy Belmonte sa Quezon City na hindi lang sa walang epekto, walang magandang dinulot, nakasama pa. No, sa mga areas na dating hindi naman tinayuan nitong mga so-called flood control projects. So, tingin ko po, ang sabi po ng Pangulo, una, hintuin muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ang mabuti. Kaya po ngayon, kami po nakikipag-usap na po ngayon sa DNR, sa UP, sa Project NOAA, sa iba't ibang mga tanyag na ahensya na dayuhan tulad ng ADB at World Bank at JICA para po maplano na natin mabuti. Kaya po sa susunod na taon, kapag obviously kailangan na nating mag-invest muli ng malakihang pondo para sa flood control, ito po ay yung tama ng flood control. So what you're saying is, Mr. Chair, Secretary, yung flood control ng National Flood Control Program, hindi flood control ni congressman, hindi flood control ni politiko, kundi it's a National Flood Control Program wherein totoo, wherein talagang it will resolve our flooding here in our country. Hindi yung resolve lang doon sa isang lugar at may kumita, pero this one is national in nature. Tama po kayo. National at properly planned flood control mitigation program. Tama po kayo, Senator. Thank you, Mr. Chair.
Thank you. Just to thank you for the intervention, Senator Tulfo. Tuloy ko lang yung kanina, no, yung like in 2024, Secretary Dizon, may nakita kaming construction of multipurpose building, Barangay San Sebastian, Jones, Isabela. Ito most likely siguro iba-iba itong location, no. Kung hindi man kagaya kanina napakita natin sa Muntinlupa, iba-ibang location to. Pero if you look at the title, parang isa lang siya, no. Kaya hindi rin fair doon sa LGU at sa congressman dahil baka ma-accuse siya na isang one and the same lang at paulit-ulit lang yung project. Pero may nakita rin kami, next slide, na 4 times nag-appear. 2023, 2024, 2025, 2026. Kagaya ho yan, construction of multipurpose building, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ako, ang suspecho ko dito parang sa Muntinlupa ulit, baka iba-iba ho yan. But the thing is, dahil nga walang detalye, hindi natin alam. Yung mga road construction naman, malamang continuation to. No? Kagaya to construction road in Barangay Kawasan, Lugisan, Cebu. No? Dahil wala ngang station number, hindi natin alam kung ito ay continuation or bagong kali or what. No? So, I think yung isa-submit nyo sa amin o nasubmit na may station number, malaking bagay yan. No? I think that will solve a lot of the problems dito, majority of the problems. Hindi ko sinasabi na mayroong pong ghost project dito, may katiwalain dito. Ang sinasabi ko lang, posibleng magbukas to ng korupsyon. No? Posibleng magbukas to ng ghost projects na ayaw natin mangyari. So, ibigay namin yung file sa inyo, Secretary. Isama nyo na rin to sa review nyo. Yes po. Please, Senator, and again, we want to thank you for your efforts here. Kasi, I mean, clearly, this has been going on for a long time already. It probably predates 2023, most likely. No? And so, this is beyond you, kasi bago pa ito na na-appoint. And ano po, para sa akin, ayusin na ho natin ang tama ngayon. And please, we will get the list. Again po, no, this is clearly not in the same list that was initially sent to us last week. So, we will include this in our submissions for Friday. And if hindi ho ma-justify, hindi ho mabigyan ng detalye, tatanggalin po natin ito. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. And thank you for your cooperation. Importante ho yung cooperation nyo dahil Always pareho po. naman yung gusto natin. Malinis yung budget, maging maayos yung budget para hindi na maulit in 2025 na nangyari and earlier than 2025. No? So, I'll jump to another topic. Okay, ma'am. I'll take advantage, Secretary, of your presence. In-invite namin yung DA dito, si Engineer Pulido. This is about farm-to-market roads. No? And Engineer Pulido, yung last DA hearing, sinabi nyo na walang farm-to-market road na gagawin kung hindi ho nakasali sa FMR network plan. Tama? Correct, Mr. Very Chairman. clear ho yan. Diba? In fact, nasa special provision ho yan. Lalabas ho namin. Nakasulat sa special provision na yung pondo ibibigay sa DPWH pero in accordance with the National FMR Network Plan. So, ibig sabihin, kahit na DPWH ang implement o construction agency, hindi nila gagawin yan kung wala sa FMR Network Plan. Tama ba, Engineer Pulido? Correct, Mr. Chairman. At lahat ng FMR na nasa network plan, merong scope of work, estimated length in kilometers, specific location for each FMR project. Tama ba? Correct, Mr. So, Chairman. lahat to available na ito. Yes, Mr. Chairman. Correct? Nasa listahan nyo na ho. Yes, Mr. Okay. Chairman. Kasi nakita ho namin sa GAB na lumaki ang pondo, slide 26. Lumaki ang pondo ng FMR from 16 billion to 32 billion. So, nadagdagan ng 16 billion. So, ang punto ko kasi, naglilinis po tayo sa DPWH na i-transfer naman natin sa DA. No? Yung pwedeng maging issue. Ngayon, ang tanong ko, itong dagdag na, una yung 16 billion na original, lahat po yan nasa FMR network plan, in 16 billion, in first. Mr. Chairman, not all of those
additional FMRs are included in the FMRNP. They are yet to be validated, some of which are included, some of which are yet to be validated and included in the FMRNP. No, in 2026 NEP, ilan dyan ang pasok sa network plan? Mr. Chairman, all of the budget under the NEP are included in the FMRNP. However, for the additional budget included Yung in the ano muna na, yung 2026 muna, lahat yan nasa network plan. yung nasa NEP po. Yung nasa NEP. Itong additional 16 billion, nasa NEP ba yan o hindi nasa NEP? Nasa network plan nyo ba o hindi nasa network plan? Hindi po lahat nasa network plan. Ilan ho dyan ang nasa network plan? Kasi ang iniiwasan ho natin ngayon, yung mga FMR na hindi naman pasok doon sa inyong master plan, di ba ho? Correct, Mr. Kasi Chair. kung hindi pasok sa master plan ho ninyo, di hindi magagamit ng ating mga magsasaka at mangingisda yung FMR. It has yet to be validated. It's possible that some would be feasible, but there might be possibility that some will not be feasible. Correct. So or there could be a duplication. Or may that duplication rin. some of those FMRs could have already been funded by other agencies. Correct. Especially in 2026. So itong nadagdag na 16 billion, ilan ho dyan ang pasok sa inyong network plan? As of today po, sa 32? Sa 32 billion po ay the validated are already around 24 billion. Sa 32 billion, 24 billion po ang nasa network plan. 24 billion ang nasa network plan. So for validation pa po, Mr. Chairman, some of those FMRs. So yung natitirang 8 billion, wala to sa network plan. Wala pa po. We still Hindi, have wala to pa, wala pa o wala? wala pa po ngayon sa network plan. So kung wala sa network plan, dapat hindi gawin. Mr. Chairman, we have to take also note na nag-evolve po yung network plan, meaning we have targeted the... Yeah, but for purposes of budgeting, hindi pwedeng moving target eh. Okay. Diba? Hindi pwedeng moving target. Okay yung prospective. Pero pag maglalagay ka ng pondo, hindi pwedeng maglagay ng pondo tsaka tayo gumawa ng master plan. Parang po. sinushoot mo yung master plan sa pondo eh. Correct po. Dapat yung pondo i-shoot sa master plan, di ba? Correct po. And marami pa po tayong nasa master plan that has yet to be funded. Correct. So, ang tanong ko nga, dito sa 32 billion, ilan ho dito ang pumasok na sa, o ilan dito ang hindi pasok sa master plan nyo ngayon? Around 8 billion So, po. 8 billion. So, yun ang tanong ko nga kasi, yan ang magiging dilemma rin ng DPWH once tinuloy natin yung special provision, hindi nila i-implement in 8 billion. Correct, sir. The DPWH still has to get concurrence or clearance from the DA that these are indeed validated and feasible po ito. So, DPWH cannot implement those projects unless na-clear po ng DA ito. So, sayang yung 8 billion. Correct. Tama? Sayang yung 8 billion kasi wala naman sa master plan nun ninyo. Hindi nila i-implement pero naglagay tayo ng pondo. Correct, sir. Diba? That's number one. Number two, nakita rin ho namin, napakinggan nyo naman yung conversation kanina, no? Nakita namin na yung mga FMR, pakilabas niya. Yung mga, hindi, yung list, yung sa GA. Yung sa GA. Yung sa NEP. Yung sa NEP. Yung sa NEP. Yung sample. Yung mga, ito pala sa GAB. Yung mga FMR ninyo,
nakita ko na ganun rin, very generic yung pangalan. Pero under sa special provisions, dapat meron ng location,